nagpapasalamat nga ako sa inyo na pinag-uusapan natin to dito dahil yung palapit na hearings sa House Justice Committee, magiging ano yan, napaka-bias, one-sided show. 'Di ba? Kasi hindi pwedeng ang pwede lang magtanong sa mga witnesses diyan sa House Justice Committee niyan ay puro mga congressman. Nakita naman natin na doon sa huling hearings nila, doon sa sufficiency in substance, si Congressman Bongson Tay lang ang tumindig para kay VP Sara. So, ngayon, ang inaasahan natin, itong susunod na mga hearings ng House Justice Committee, gugulpin lang nila ng gugulpin si VP Sara dito. Tapos papahirapan nila yung mga witnesses para makuha nila yung gusto nila. So, mabuti to na si Attorney Poa para sa impeachment, ako para dito sa perjury complaint. Meron tayong mga palabas, itong mga show na katulad ng sa Vox Populi na mapapaliwanag natin sa tao. Kasi pwede bang sila lang yung nagpapalabas ng narrative nila? 'Di ba? Hindi pwede, dapat malaman din ng tao kung ano yung side natin, kung ano yung totoo, para hindi sila maloko ng mga politiko. Attorney, may nabanggit kayo kanina na nagkiklaim siya na turo ng attorney ang title niya. Tapos meron din dito sa iyong perjury case, sinasabi na nagpapanggap din siyang nagtuturo daw sa isang sa PSG. Sa PSG. So, ito honest question to Sa tingin mo ba may sintu-sintu ito? Hindi, yung totoong kasi parang ako, kung tinitingnan ko, para siyang wala sa hulog. Yung taong, alam mo yung claim na ganito ko. Di ba may mga kaibigan tayong ganon, pretender? Sa tingin mo, baka naman may tama lang sa utak to? Pwedeng ganon, or pwede namang professional con artist talaga siya. In fact, naisip ko nga bago pumunta dito na manawagan sa mga nanonood, kung naloko kayo nitong si Madriaga, lumantad kayo, makipag-ugnayan kayo sa amin, kasi baka makatulong ito kay VP Sara na baka naloko din kayo itong si Madriaga, baka nagpanggap siya na bagman ni VP Sara, baka nakakuha siya ng pera sa inyo. Sabihin nyo sa amin para baka magamit natin laban sa kanya. Or kahit sino pang ibang niloko niya, kasi kung lahat ng tao nagsisinungaling siya, edi magko-cross yung mga yan, di ba? Magkakamali siya. So, kung hindi naman sa kailangan natin ng additional evidence, sobra-sobra na, pero para lang tuldukan na itong taong to, 'di ba? Kung meron kayong nalalaman, sabihan nyo kami. Para pala itong isang vlogger, yung Sino yan, sir? Sino? yung yung nakulong, yung galit na galit. Hindi, kasi nabanggit ni attorney na parang con artist ito. Parang, sa madaling salita, yung scammer ba? So parang gano'n ang nakikita nyo sa kanya, na parang nangi-scam lang siya, and ginamit niya to para makalaya siya. Bakit ba? I mean, posible ba yun? Nakasuhan ka, nakulong ka dahil sa murder, tapos suddenly magsasalita ka, tapos pwede ka nang maging witness protection ka na kagad? Kaya ang pagka-inaral mo to, talagang mapapaisip ka na yung gobyerno mismo ang isa sa mga tumutulong sa kanya. Kasi, yun nga, like you said, hindi naman konektado yung kidnapping for ransom dito sa mga binibintang niya kay VP Sara So, paano siya mapapalaya? Di kung kausap niya yung Department of Justice, pinangakuan siya na, kunyari, hindi namin gagalingan yung pagpresenta ng evidence laban sa'yo. Or baka impluensya naman nila yung huwes. 'Di ba? Baka ganun ang mga klaseng pangako. Kasi hindi nga talaga konektado. Pero sinong klaseng tao or sinong tao ang may kapangyarihan na gawin yun? Yung mga nakaupo lang sa gobyerno ang kaya nun. Attorney, dun sa paghatid niya ng pera, kasi meron siyang nabanggit dun sa affidavit niya na meron daw siyang na-deliver dun sa mayor.
sa Laguna. Tapos, alam natin walang credibility itong tao na to. Meron ba siyang inattach na picture o yung plate number man lang nung sasakyan para ma-identify na yun talaga yung ginamit sa paghahatid ng pera? Wala. Wala talaga. Laway lang talaga ang puhunan niya dito. Walang kahit isang kapirasong ebidensya. Wala man lang pangalan ng mayor. Diba? Isa pa yun eh. Kaya namin siya gustong mag-testify kasi may mga allegation siya na masyadong general, mahirap i-verify, mahirap ding patunayan na hindi totoo. Kasi kunyari, magbibigay siya ng date. Kunyari, sometime in December 2022, 30 days yun eh. Diba? So mahirap i-rule out yun na para masampal namin sa mukha niya na nagsisinungaling ka. Kaya gusto namin siya lumantad, ibigay mo sa amin yung date, ibigay mo sa amin yung specific location, ibigay mo sa amin yung specific na pangalan. Kasi pag binigay niya sa amin yun, alam namin na mapapasinungalingan namin siya. Meron pang meron pang isang sinabi siya na may nag-drive ng isang sasakyan na iniwan niya. Meron kayong sagot doon, no? Meron din ba kayong tawag dito certification? Meron. Yung sabi niya, meron daw white Vios na merong laman na 80 million na pinadeliver sa kanya ni Lieutenant Colonel Nolasco. Ang ginawa niya daw, iniwan niya daw yung sasakyan sa parking lot ng SM Mega Mall at a few days later daw, nakita niya na ang nagmamaneho nung same white Vios na yon ay si Ria Kilala, asawa ni Attorney Ryan Kilala. Pero imposible yun kasi hindi naman marunong magmaneho pala tong si Ria Kilala. Wala siyang lisensya, di siya marunong magmaneho. So meron tayong prinisenta doon na certification mula sa LTO licensing section na kahit kailanman hindi nagkaroon ng lisensya tong si Ria Kilala. Attorney, Itong si Madam Ria Kilala, talagang na-testify siya or magte-testify din siya na hindi talaga ako nagmamaneho, hindi ako marunong magmaneho. Hindi na natin siya dinamay, hindi na natin siya ginulo. Ang magte-testify for her is si Attorney Ryan Kilala. Siya yung kumuha ng certification mula sa LTO. Hindi ba niya sinabi, attorney, yung sasakyan, di ba, 80 billion? Ano ba yun? Naka-envelope, naka-maleta, naka-paper bag? Hindi niya sinabi na kung paano niya sinakay sa kotse. Oh. Naka-duffel bag daw. Yun yung sinabi ng abogado. Hindi na maleta. Abogado ni Madriaga. Speaking of yung lawyer, sa dami nung inyong parang mga dinidebunk ninyo na mga claims niya, isa lang yung parang sinasagot ng abogado niya eh. Yung hindi naman niya kiniklaim na siya ay kumbaga parang listed as employee, connected dito sa ganito. Yun lang yung sinasagot niya. But yung ibang mga sinasabi ninyo tungkol sa mga inconsistencies sa testimonya ni Madriaga, hindi niya sinasagot. But hindi lang siya ang nagsasabi niyan, pati si Congressman Terry Redon, yan din ang sinasabi na kasi nung nag-file tayo, sinabi natin agad, meron kaming certification na hindi naging empleyado yan or konektado dito sa mga government offices nito. So, unang araw pa lang sabi ni Terry Redon, ano yan, confidential, baka confidential employee yan. Tapos, ito naman si Attorney Raymond Palad, sabi, never siya naging empleyado ng gobyerno kaya wala siyang record. Kasi ano siya, personal aid or alalay ng pamilya Duterte. Unang-una, ngayon na lang yan. Kasi dun sa affidavit, sinabi niya, I worked in the following government offices. Kasama yung PSG. Sinabi niya, I was formally assigned in the PSG to teach this course and that course. So, tapos, sabi ni VP Sara, yung allegation mo na nag-provide ka ng security para sa akin, yung transport services, yung intelligence operations, pawang kawani ng gobyerno lang ang pwedeng gumawa niyan para sa akin eh. May mga government protocol na sinusundan para makapagsilbi ka ng ganong capacity para sa opisina ko. Yun nga, nakakuha tayo ng certification sa VP, SPG, OVP at DepEd na wala talagang ganong klaseng empleyado. Okay? So, one afterthought na lang. Ngayon na lang nila sinasabi yan na hindi siya empleyado ng gobyerno.